Sa buong mundo, napakarami at iba't ibang mga Diyos ang sinasamba ng mga tao. Bilang halimbawa, sa bansang Amerika, sa isang lupain doon, isang lalaki ang nag-aayuno at nagbubulay-bulay upang kausapin ang isang pinaniniwalaan nilang Anghel de la Guardia. Sa bansang Asya naman, isang monghe ang nagsusunog ng makukulay na mga bagay bilang pagpapakita ng handog sa isang espiritu ng mga ninuno. Sa bansang Afrika, isang pamilya naman ang nagbubuhos ng anak sa tabi ng puntod ng iginagalang nilang kamag-anak. At sa bansang Europa, at maging dito sa Pilipinas, isang may edad na babae ang nagsisimba hawak ang rosaryo at lumuluhod sa harap ng imahe ni Maria. Ano ang pagkakatulad ng mga taong ito na binanggit natin? Ang bawat isa sa kanila ay naniniwala na mayroong isang makapangyarihan, di nakikitang espiritu na maaari nilang kausapin, maaari nilang ipahayag ang kanilang pagsamba, at maaari nilang paglingkuran. Ang ibang mga tao naman ay abalang-abala sa pagbibigay karangalan o pagsamba sa iba't ibang mga bagay, halimbawa tulad ng mga punong kahoy. Ang iba ay sa mga bato, ang iba ay sa mga ilog, ang iba ay sa mga bundok. Kasi naniniwala sila na mayroong umiiral na mga espiritu sa mga bagay na ito para iukol ang kanilang debosyon at ang kanilang pagsamba. Subalit ang ilan ay nagsasabi naman na kung sino yung sinasabi ng Biblia, yun ang sinasamba namin. Pero ang totoo, hindi nila kilala kung sino yung kanilang sinasamba. At sa katunayan, kahit na yung turo ng tinatawag nilang Trinidad na 3 persona sa iisang Diyos ay nagiging isang misteryo hanggang sa panahon nila ngayon. Kaya walang makapagpaliwanag kung anong uri ng pagsamba o Diyos ang dapat nilang paglingkuran at dapat nilang bigyan ng debosyon. Pero may mga tao naman na nagsasabi na hindi naman ako relihiyoso. Pero may mga iniidolo silang mga tao. Halimbawa, iniidolo nila ang kanilang sarili. Ang iba'y umiidolo sa material na mga bagay. Ang iba'y umiidolo sa ibang mga tao. Kaya merong mga artista, merong mga vlogger, merong mga public servant, merong mga tao, tulad ng mga politiko, ang tinatawag nilang mga idol o iniidolo nila, hinahangaan nila, at labis na nagbibigay ng papuri sa mga taong ito. Pero sino ba talaga o ano ang karapat-dapat sa ating pagsamba? Beno, lahat tayo rito ay aamin o kaya ay magsasabi sa ating sarili na tayo ay sumusunod sa Diyos. At totoo naman sapagkat ginagamit natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, upang ipakita na talagang naniniwala tayo sa isang may kapal. At alam natin na iyan ay ang may kapal o may lalang na nasa langit. Ano bang itinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos? Itinuturo ng Biblia na ang tunay na Diyos ay iisa lang. Maaari nating basahin yan sa Biblia dito sa Aklat ng Juan, Kabanatang 17, Talatang 3. 1, Kabanatang 17, Talatang 3. Iniimbitahan ko kayo na basahin ito sa ating Biblia. Inyo na bang nakita? Ang sabi sa talatang 3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo, si Hesukristo. Yung salitang makilala ka, binanggit sa Gregong pandiwa, ito ay ginosko, na ang ibig sabihin ay patuluyang pagkilala o pag-alam sa iisang Diyos na tunay. Ngayon, sino ba itong iisang Diyos na tunay na binabanggit ng Biblia? Kasi 2 persona ang binanggit dito, si Hesukristo at ang iisang Diyos na tunay. At alam natin, ang nagsasalita sa mga pagkakataong ito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya sino ngayon yung iisang Diyos na tunay? Ganitong mababasa natin bilang pagpapakilala doon sa Awit, Kabanatang 83, Talatang 18. Awit 83, 18. Nang sabi, malaman nawa ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay
Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. So ano daw pangalan ng iisang Diyos na tunay na kataas-taasan sa buong lupa? Ang pangalan niya ay Jehovah. At ang pangalang Jehovah ay nangangahulugan na kanyang pinapangyari na maging gayon. Ayun ang kahulugan ng pangalang Jehovah. Pinapangyari niya na maging gayon. Ibig sabihin, pinapangyari ni Jehovah na matupad ang kanyang mga gawa at mga layunin. At sa katunayan, sa Biblia, mahigit na 7,000 ulit o beses binabanggit ang pangalang Jehovah sa orihinal na salin ng Biblia. Gaya ng hawak nating Biblia ngayon, na doon ay ibinalik ang pangalang Jehovah upang higit na makilala ng mga tao. Binabanggit sa 1 Kabanatang 4, talatang 24, na si Jehovah ay isang espiritong persona. Anong ibig sabihin na siya ay isang espiritong persona? Ginamit dito yung salitang pneuma, na nangangahulugan ng pagiging isang personang espiritu. Kung mayroong pisikal na katawan na nakikita ng ating literal ng mga mata, meron ding tinatawag na espiritual na katawan. At ito ay walang iba kundi ang Diyos ni Jehovah. At siya'y nasa langit, hindi natin siya nakikita. Bagaman ang Biblia ay tumutukoy na siya'y may mukha, na siya'y may tenga, na siya'y may mga kamay, at mayroon siyang mga mata, ito ay mga paglalarawan lamang para higit na makilala ang Diyos ni Jehovah. Pero ang totoo, siya ay espiritual, espiritong persona na hindi natin kayang makita ng literal na mga tao. Kaya kung mayroong katawang pisikal, mayroon din namang katawang espiritual. Binabanggit din ng Biblia na si Jehovah ay karapat-dapat sa ating pagsamba at paglilingkod. Tignan natin sandali ang binanggit ng Apokalipsis, Kabanatang 4, talatang 8 at talatang 11. Inyo na bang nakita? Ang sinabi sa talatang 8, ang bawat isa sa 4 na buhay na nilalang ay may 6 na pakpak. Puno sila ng mata sa palibot at sa ilalim. At patuloy nilang sinasabi araw at gabi, Banal, banal, banal ang Diyos na Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat, ang nakaraan at ang kasalukuyan at ang darating. Sa talatang 11, O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, dahil nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa kalooban mo, ay umiral sila at nalalang. Kaya hindi nyo ba napansin na si Jehovah ay karapat-dapat sa ating pagsamba at paglilingkod? Binanggit doon na si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi bilang isang makapangyarihang Diyos lamang o isang pangkaraniwang Diyos tulad ng paniniwala ng napakarami. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Nangangahulugan lamang ito na kung si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat, siya yung pinakamataas sa lahat. Siya yung pinakasoberano. Siya yung karapat-dapat sa papuri at pagsamba. At pinakikita lamang nito na kung siya ang makapangyarihan sa lahat ng bagay ay kaya niyang gawin at kaya niyang tuparin. Subalit, bakit kahit sinasabi natin na si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang soberano, siya isang espiritu at karapat-dapat sambahin, bakit kakaunti lang ang sumasamba sa Diyos ni Jehovah? Kasi merong isang anghel sa langit na nag-ambisyon na agawin ang pagsamba at kapurihan mula kay Jehovah. Sigurado na habang sinasabi ni Jehovah ang magandang layunin niya sa unang mag-asawa na si Adan at Eva, na magpalaanakin sila at punuin ang lupa para paglingkuran siya, nainggit ang anghel na ito. At pagkatapos tumubo ito sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, at siya'y kumilos para akayin ang unang mag-asawa na lumabag at sumuway sa Diyos ni Jehovah. Naalala ninyo na ginamit niya yung isang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na kinain ni Eva at nang maglaon ay si Adan upang mawala ang kanilang pagtitiwala at pagpapasakop kay Jehovah mula sa pagbibigay ng batas alang-alang sa pagpapakita ng kanyang pagkilala sa kanyang pagkasoberano.
Kaya hinangad ng anghel na ito ang pagsamba at pagkatapos siya'y nagrebelde sa Diyos. At ang anghel na ito sa bandang huli ay nakilalang si Satanas na dyablo. Ano bang ibig sabihin ng Satanas? Ang ibig sabihin ng Satanas ay kalaban o mananalansang. At tuwiran niyang sinalansang ang Diyos ni Jehova. Dahil ang utos ni Jehova, huwag silang kumain ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na ito ng pagkakilala ng mabuti at masama, pero nilabag nila ang utos ng Diyos. At ang salitang dyablo naman ay nangangahulugang maninirang puri. Siniraan nila ng puri o kapurihan ng Diyos ni Jehova na para bang si Jehova ay nagsisinungaling dahil sa pagbibigay ng batas sa una nating mag-asawa. Pero nakita natin na dahilan sa pagliligaw ni Satanas sa mga una nating mga magulang, ang sangkatauhan ay nagdulot ng kasalanan at kamatayan para sa kanilang lahat. At pagkatapos, ang ibang mga anghel ay sumama kay Satanas upang sa gayon ay magrebelde at sila'y naging mga demonyo. Naging mga dyablo din sila. Ang unang dyablo ay si Satanas. At pagkatapos, sumunod ang iba pang mga anghel sa kanyang tunguhin na magrebelde sa Diyos ni Jehova. Parang katulad din sa panahon natin ngayon, hindi ba? Kapag ang mga politiko ay nangangampanya, maraming sumusunod, maraming mga supporter. Ibinubuwis ang kanilang buhay. Sinusundan nila yung kanilang leader. So, ganun din si Satanas. Marami sa mga anghel yung kanyang na-recruit. O ano pa man ay sumama sa kanya nang may pagkukusa dahilan sa maling pagkaunawa sa pagre-rebelde o pagnanais ni Satanas ang agawin ang kapurihan at pagsamba mula kay Jehova. Kaya makikita natin yang ulat na yan dito sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 9. Nang sabi doon, kaya inihagis ang malaking dragon, ang orihinal na ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, na nagliligaw sa buong mundo. Inihagis siya sa lupa at ang mga anghel niya ay inihagis na kasama niya. At nakita natin na ito'y natupad noong taong 1914. At mula nung taong na yon, ay napakarami ng mga kaguluhan at mga kaganapan sa mundong ito na tumupad sa hula na nagpapakita na si Satanas na dyablo at ang kanyang mga demonyo ay nandito lang sa vicinity ng ating lupa at dinadaya niya ang mga tao at italikod sa pagsamba sa Diyos ni Jehova. Oo, inililigaw ni Satanas at ng mga demonyo ang mga tao at pinasasamba ni Satanas at ng mga demonyong ito ang mga tao sa ibang mga Diyos sa halip na kay Jehova. Kaya parang sinasabi ni Satanas, okay lang kahit sinong sambahin ninyo, maliban lang kay Jehova. Kasi lahat ng iba pang mga Diyos, maliban sa tunay na Diyos si Jehova, ay pag-aari ni Satanas. Ang layunin ay para italikod at dayain ang mga lingkod ng Diyos ni Jehova at ang mga tao sa sangkatauhan sa kapangkalahatan upang hindi maglingkod kay Jehova. Kaya ganito ang sinabi ng isang teksto sa Biblia sa unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 20. Nang sabi doon, hindi ang ibig kong sabihin ang inihahandog ng mga bansa ay inihahandog nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayokong makisama kayo sa mga demonyo. Kaya ang totoo, ang lahat ng hindi sumasamba kay Jehova ngayon at gumagawa ng kalooban, ay makikita nating sumasamba at naglilingkod kay Satanas. Ngayon, kung mayroong tunay na Diyos at ito ay si Jehova at ang iba pang mga Diyos ay huwad, pinakikita lamang nito na meron ding tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba ay nauukol kay Jehova. At kung may tunay na pagsamba, mayroong huwad na pagsamba. At ang huwad na pagsamba ay nauukol sa iba pang mga Diyos maliban kay Jehova. Ngayon, para magtamo tayo ng buhay na walang hanggan, dapat nating sambahin si Jehova sa paraan na sinasang-ayunan niya. Tingnan natin ang binabanggit ng Mateo, Kabanatang 7, Talatang 13 at 14. Mateo, Kabanatang 7, Talatang 13 at 14.
Ganitong sinabi ng talatang 13 at 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuang daan dahil maluwang ang pintuang daan at malapad ang daang papunta sa pagkapuksa. At marami ang pumapasok dito. Pero makipot ang pintuang daan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang mga nakakahanap dito. Binanggit ni Jesus na mayroon dalawang uri ng daan. Ang maluwang na daan at yung makipot na daan. Ang daan na tinutukoy dito ni Jesus ay tumutukoy sa paggawi ng tao at sa paraan ng kanyang pamumuhay. Kapag sinabing maluwang na daan, maraming nagsisipasok pero papunta sa kapahamakan, ibig sabihin, ang gustong-gusto ng mga tao, yung maluwag na paraan ng pamumuhay. Maluwag ang mga pamantayan, maluwag ang mga batas, na gustong-gusto nila na iyon ang sundin. Pero ang makipot na daan na papunta sa buhay, ay hindi naman nating masasabing mahirap. Kasi hindi naman tayo bibigyan ni Jehovah ng mahirap na mga tuntunin at mga tagubilin, hindi ba? Pero iniingatan ni Jehovah ang mga pumupunta sa makipot na daan na magkaroon ng isang masaya at maligayang buhay. Na kung susundin natin, mapaluluguran natin si Jehovah at magtatamu tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na kung si Jehovah ang tunay na Diyos, dapat nating sambahin si Jehovah sa paraan na sinasang-ayunan niya. Maliwanag kung gayon na kung ang pagsamba natin ay hindi sinasang-ayunan ni Jehovah, ang ating pagsamba ay walang kabuluhan sa Kanya. Tulad ng sinasabi sa atin sa Roma, Kabanatang 10, talatang 2 at 3. Nang sabi dito, dahil mapapatotohanan ko na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos, pero hindi ayon sa tumpak na kaalaman. Hindi kasi nila alam ang katwiran ng Diyos, kaya hindi sila nagpasakop dito. Sa halip, sinikap nilang patunayan na matuwid ang sarili nila. Inyo bang napansin na sinabi dito na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos pero hindi naman ayon sa tumpak na kaalaman? Di ba ganyan-ganyan ang paggawi ng mga tao ngayon at ng mga debutadong mga miyembro ng iba't ibang relihiyon? Napakasigasig nila sa paglilingkod sa Diyos. Ibinibigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, ang kanilang lakas, ang kanilang salapi para itaguyod ang relihiyon at pagsamba na alam nilang totoo at tama. Pero walang kabuluhan ang lahat ng kanilang ginagawa dahil hindi ito naayon sa tumpak na kaalaman. Hindi ito ang nais at sinasang-ayunan ng Diyos ni Jehovah. Kaya kapag ang ginagawa natin ay hindi sinasang-ayunan ni Jehovah, ito ay walang kabuluhan. Ngayon, gamitin natin sandali ang ilang mga karaniwang paniniwala at reliyosong gawain para suriin natin kung ang mga bagay ba ito ay kinalulugdan ni Jehovah o hindi. Merong 6 na mga paniniwala na pangkaraniwan sa mga tao ngayon. Ang una ay ang binabanggit ng Exodo, Kabanatang 20, talatang 4 at 5. Binanggit dito ang batas ng Diyos ni Jehovah na huwag tayong gagawa ng isang inukit na imahen o anumang katulad na anyo sa langit o sa lupa. Huwag natin itong yuyukuran o matutuksong maglingkod sa mga ito, sapagkat si Jehovah ay humihingi ng bukod-tanging debosyon. Nangangahulugan ito na kung ang mga miyembro ng relihiyon ay gumagamit ng mga imahen o ng mga katulad na pagsamba sa pamamagitan ng mga imahen, ito ba'y kalugod-lugod kay Jehovah? Ang sagot ay hindi. Siyempre, sasabihin ng iba, hindi naman yung mismong imahen yung sinasamba namin. Parang ano lang yan, parang larawan lang yan na nagpapaalala sa amin sa may lalang. Pero inyo bang napansin yung sa binanggit ng Isaiah 42:8? Na ang sabi doon ako si Jehovah, iyan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko. At hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahen ang papuri para sa akin. Kaya walang anumang gagamitin si Jehovah na bagay o ano paman para masamba natin siya. At hindi siya kailanman gagamit ng anumang imahen. At sinabi ng Biblia na dapat lamang nating sambahin ang Diyos ni Jehovah sa espiritu at katotohanan. Ang pangalawang bagay ay ang pagsasagawa ng espiritismo at astrolohiya. Iyan ang binanggit ng Deuteronomio, Kabanatang 18, talatang 10 at 12, na dapat ang mga Kristiyano ay hindi nagsasagawa ng espiritismo.
Sa ngayon, laganap ang espiritismo sa telebisyon, sa mga babasahin, o yung aktwal na mga gawain ng mga tao na nagpapakita na nagtitiwala sila sa daigdig ng mga espiritu at ang kapangyarihan nito at kakayahan na umimpluwensya sa mga tao. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay hindi gayon ang ginagawa. Sa katunayan, ito lamang buwan na ito, nung unang araw ng buwan na ito, napakaraming mga tao ang pumunta sa sementeryo para alalahanin ang mga mahal nila sa buhay. Nagtirik sila ng kandila, nag-alay ng mga bulaklak, nagdasal sila. Pero ang totoo, walang anumang malay o kaalaman ang mga patay. At hindi na alam ng mga patay kung ano yung ginagawa ng mga buhay. Hindi nila tayo kayang parusahan o kaya ay gambalain. Kung meron man, tulad ng karanasan ng ibang mga tao, doon ngayon kumikilos yung masasamang mga espiritu na hawak ni Satanas na dyablo para tayo ay italikod sa pagsamba sa Diyos na Jehova. Kaya kapag ang isang tao ay nagtataguyod ng espiritismo at ng astrolohiya, yung pagbasa sa kapalaran o sa mga bituin, tiyak na iyong mga paniniwalang iyon ay hindi nakalulugod sa tunay na Diyos, si Jehova. Ang ikatlo ay ang pagsamba sa mga ninuno. Beno, ang pagsamba sa mga ninuno ay talagang palasak na sa buong mundo at maging dito sa Pilipinas. At maraming mga tao ang nagtataguyod ng pagkilala nila at pagsamba nila sa mga ninuno nila, ano pat yung kanilang mga kaugalian, mga paniniwala ay patuloy nilang itinataguyod at ginagawa. Ang pang-apat ay ang interfaith, yung paghahalo-halo, paghahalubilo ng mga relihiyon sa kanilang mga adikain at mga tunguhin. Pero ang mga lingkod ng Diyos na Jehova ay hindi kasali sa bagay na yon. Itinataguyod natin kung ano yung magagawa lamang ng kaharian ng Diyos. At hindi natin itinataguyod yung magsasanib-sanib ang mga relihiyon para gumawa ng isang bagay na ikalulugod ng lipunan ng mga tao sa panahon nating ito. Ang ikalima ay ang pagpapahintulot ng immoral na mga paggawi. Ang unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9 at 10, ay nagsasabi na dapat nating layuan ang mga bagay na kinamumuhian ni Jehova, gaya ng immoral na mga bagay, pangangalunya, homoseksualidad, pagnanakaw, paglalasing, pangingikil, pandalait, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At di ba, iyan ang uri ng pamumuhay na ginagawa ng mga tao ngayon sa sanlibutan ito? Yung mga bagay na hindi nararapat, yung mga bagay na kinamumuhian ni Jehova ang nagiging normal na sa paraan ng pamumuhay ng mga tao ngayon. Kaya kahit immoral ang isang tao, siya ay homosexual, siya ay nakikiapid, siya ay nangangalunya, siya ay gumagawa ng bestialidad, katanggap-tanggap sila sa lipunan ng mga tao. At nananatili silang mga miyembro ng kinikilalang mga relihiyon upang ipakita ang kanilang pagpapahintulot na ipasok sa kanilang pagsamba ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Jehova. At ang ika-6 ay ang pag-una sa kayamanan kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Lagi tayong tinuturuan ng Biblia sa Mateo 6:33 na unahin ang intereses ng kaharian, gawin ang kanyang kalooban, itaguyod ang soberanya ng kaharian o pamamahala ni Jehova. Pero ano yung nakikita natin ngayon sa mga relihiyon at sa lipunan ng mga tao? Hindi ba't gusto nila na pangunahin sa kanilang buhay ay ang pagtataguyod ng material ng mga bagay? Ang labis na pagtatrabaho at paggugol ng kanilang panahon para sa mga bagay na pangalawahin lamang sa buhay natin. At pagkatapos, ang paglilingkod kay Jehova ay hindi nagiging mahalaga para sa mga tao sa sangkatauhan sa ngayon. Kaya kung ang mga paniniwalang ito at mga reliyosong gawain ito ay nakikita natin sa mga tao ngayon, ipinapakita ba na sila ay nasa tamang pagsamba o nasa tamang relihiyon? Siyempre hindi. Lahat ng mga bagay na kinamumuhian ni Jehova, lahat ng mga bagay na hindi sinasang-ayunan ni Jehova, at tuwirang sumasalungat sa matutuwid niyang mga utos at mga tagubilin mula sa Biblia, ay hindi nagtataguyod ng tunay na pagsamba. At masasabi natin na hindi nila kinikilala o sinasamba ang tunay na Diyos, si Jehova. Siyempre pa, kapag tayo tatawag sa isang tao, kapag tumatawag tayo sa isang tao, bago natin siya tawagan, alam natin na ang pangalan ng taong ito.
Baka alam natin kung sino na siya pati una. Alam natin na siya'y umiiral. Alam natin na sasagutin niya ang tawag natin. Alam natin na makikipag-usap siya sa atin. Magiging panganib para sa atin na tawagan ang isang hindi kilalang tao, hindi ba? Na para bang siya ay isang katang-isip lamang. O kaya mas masahol pa, baka siya ay isang estranghero o kaya ay isang manloloko. Sa katulad na paraan din naman, kapag tayo ay gumagawa ng isang pagsamba o isang anyo ng pagsamba, titiyakin natin na yung ating sasambahin ay talagang umiiral. At alam natin na iyon ay walang iba kundi si Jehovah. Hindi tayo magbabaka sakali na sambahin ang ibang mga bagay o sino paman na hindi natin personal na kilala. Hindi natin nahayaan ang ating debosyon at ang ating pagsamba ay maiukol sa mga ito. Sa halip, dapat lamang nating iukol kay Jehovah sa tunguin na siya'y sambahin at paglingkuran. Kaya paano natin ito magagawa? Sinasabi ng Roma, Kabanatang 12, Talatang 2, ang mga salitang ito. At huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Ginamit dito yung salitang Hebreo na magbagong anyo. Yung salitang metamorpho o yung metamorphosis na ginagawa ng isang uod patungo sa isang magandang paru-paro. Gaya ng isang uod, hindi ba? Siya'y nabubuhay lamang sa paggapang sa mga sanga ng halaman o ng punong kahoy. Hanggang doon lang yung ginagawa niya. Pero nung nagbagong anyo siya, natuklap yung kanyang balat, tapos umusbong yung magagandang kulay ng kanyang mga pakpak, naging isang magandang paru-paro. Ngayon, hindi lamang siya nananatili sa isang halaman o punong kahoy, pumupunta na siya sa iba't ibang lugar at doon natatamasa niya ang isang maligayang buhay. Ganon din tayo. Kailangan nating magbagong anyo. Kung alam natin ang ating paniniwala at pagsamba ay hindi kalugod-lugod kay Jehovah, kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung ano ba yung mga bagay na kailangan nating gawin para yung pagsamba natin kay Jehovah maging kalugod-lugod sa Kanya. At habang nakikilala natin si Jehovah, mas lalo natin siyang mamahalin. Ang Biblia ay nagpapayo sa atin at nag-aanyaya sa atin tulad ng binabanggit ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 8. Santiago 4:8. Kung nakita nyo na ang ganitong sinabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Kaya ano yung paanyaya sa atin? Ang sabi, lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kaya patuloy na mag-aral, suriin ang Biblia. Para sa mga taong interesado, nakasama namin ngayon mga Bible study, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral ng Biblia. Higit niyong makikilala si Jehovah. Higit niyong magiging kaibigan si Jehovah. Ang ating paraan ng paggawi na iniuukol kay Jehovah ay dapat nasa makipot na daan. Na doon ay papasok tayo para sa buhay na walang hanggan. Tunay na ang kagalakan na natatamo ng mga sumasamba kay Jehovah at tatanggap ng walang hanggang mga pagpapala ay nagiging totoo sa panahon natin ngayon. Pagkakaroon ng isang maligayang buhay, isang maligayang pamilya para sa ating lahat na naglilingkod kay Jehovah. Ang kailangan lang natin magpatuloy. Patuloy na sambahin at paglingkuran si Jehovah, mag-ukol ng natatanging debosyon sa Kanya bilang tunay na Diyos at bilang ating Ama. At para sa mga baguhan, patuloy na kilalanin si Jehovah. Gawin natin siyang isang kaibigan na ito'y tutulong sa atin para magkaroon ng tunay na pagsamba at tunay na relihiyon na magtatamo ng kagalakan at tunay na kaligayahan para sa ating lahat. At kung gagawin natin ito, tiyak na mapapasaya natin ang puso ng Diyos na Jehovah bilang tunay na Diyos at magkakamit tayo ng Kanyang mga pagpapala ngayon at sa inaharap. Magandang umaga po sa inyong lahat.